Panginoon, minsan pa sa hapong ito, dalangin ko, Panginoon, na kami ay patuloy mong pangunahan. Ilid mo po yung aming mga puso papunta sa iyo, maging yung aming isipan, lahat na bahagi ng aming mga buhay na mayroong kakayanan na magbigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo lahat ng mga naririto ngayon at patuloy mo kami nga pagkalooban ng Espiritu na pagtanggap sa bawat mensahe mo para sa amin. Lubin mo na kamahagi ng lugar na ito na pansamantala mong pinahihiram sa amin mula sa unahan, sa likuran, sa kanan, sa kaliwa, sa lahat, sa kapaligiran, Panginoon. Patuloy mong lukuban ay makapangyarihang dugo, silyuhan mo ng banal mong dugo, lahat ng mga ingay na aming naririnig at marinig lamang, Panginoon, ang patuloy na mensahe mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Marapat lamang na ikaw ay aming parangalan, pasalamatan, luwalhatiin namin ang iyong dakilang pangalan. Sa pamamagitan ng iyong banal na lingkod na si Jesus, lahat po na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Salamat at tayo ngayon ay patuloy na mag-aaral ng kanyang salita na kung saan ito ay kumbaga sa mga leaders na naririto ngayon at lagi naming kasama at naming mentor, ito yung pangangaral na binabalik na lang tayo sa basic upang hindi tayo patuloy na makalimot sa ating mga ginagawa at gagawin na paglilingkod sa Diyos. So sa oras po na ito, ang ating pong revelasyon ay patungkol sa paghahanda. Yan. Paano natin inihahanda ang ating mga puso sa pagdating ng Panginoon. Yan. So lahat tayo, kailangan nating ihanda yung ating puso, preparing our hearts for the judgment. So alam naman natin na ang puso ay isa ito sa bahagi ng buhay natin na napakahalaga at ito ay kailangan na palaging nasusup. Sabi kanina sa value sa atin ng ating Master of Ceremony or MC, anyone who is in Christ, he is a new creation. Wala na yung luma bago siya ay binago na. So, tayo ba ay patuloy na binabago ng Diyos? Amen. Sabi nga sa isang awitin, binabago tayo araw-araw. Kasi kapag walang pagbabago na nakakita sa atin, hindi totoo na binabago tayo ng Diyos. Amen. So ang ating revelasyon ngayon, ang mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, ay matutunghayan po natin sa aklat ng Sipanea or Sipanyas. Yan, sa Tagalog, Sipanyas. Sipanea. The prophet of Sipanea preached in the latter part of the 7th century BC. So itong mensahe na ito ni Sipanyas, ni Propetesa Sipanyas ay kanyang pinaminsahe noong yung huli ng bahagi ng ika-7 siglo. Sabi niya, 7th century BC. So, 7th century before Christ. Yung BC po, before Christ yan. So, alam niyo po ba na itong propesya na ito ay napapanahon sa atin ngayon. So, sa lahat ng mga anak ng Diyos, naniniwala na buhay ang Diyos, na pinaglilingkuran natin, na mayroon tayong tagapagligtas, we must be prepared for our heart para sa judgment day na darating sa atin sa hinaharap. So, sabi nga dyan sa Sipanea chapter 2 verse 1 to 3, ang sabi dito, sa Tagalog babasahin ko, sa verse 1 hanggang 3, Sipanyas. Sabi diyan, shameless nation, come to your senses before you are driven away like chaff blown by the wind, before the burning eager of the Lord comes upon you, before the day when he shows his fury. Turn to the Lord, all you humble people of the land, who obey his commands. Do what is right and humble yourself before the Lord. Perhaps you will escape punishment on the day when the Lord show his fury. Sabi sa Tagalog, magtipon-tipon kayo at magpulong, bansang walang hiya. Bago kayong ipadpad na gaya ng ipang itinatangay ng hangin. Bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh. Bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang puot. Manumbalik kayo kay Yahweh. Kayong mapagpakumbaba
kayong sumusunod sa kanyang kautusan, gawin ninyo ang tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh. Baka sakaling kayo'y makaligtas sa parusa sa araw na iyon. So ito po ay patungkol po sa panawagan sa atin upang magbalik loob sa ating Panginoon. Pagbalik loob ng pagsisisi sa ating mga nagawang kalikuan. Nang sa ganon, kapag hindi tayo nakapagsisi at kapag marami tayong mga likong gawang kasalanan, ay tayo po yung makakasama doon sa sinasabing parurusahan at ipapakita yung galit ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. So bakit tayo pinaghahanda? Sapagkat marami sa atin ang hindi prepared yung puso para pagdating ng ating Panginoon. Ano ba yung dapat nating paghandaan? Kung babalikan po natin yung propesiya ni Sifanias, makikita natin dito lahat ng mga gumagawa ng kalikuan na sa harapan ng Panginoon, sila ito yung parurusahan. Sabi nga, kahit na yung mga mapagpakumbaba, yung mga gumagawa ng kabutihan, ay manatili sila sa kung ano yung kanilang ginagawa at sinasabuhay. Baka sakali, meron pang baka, may baka sakali pa na mailigtas. So ibig sabihin, kahit na humble ka, kahit na gumawa ka na ng mabuti, at hindi naman yan ang makapagliligtas sa atin, kahit na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, kapag nagkaproblema yung ating mga puso, ay baliwala yan sa Panginoon. Tayo din ay makakasama doon sa kanyang lilipulin. So babalikan natin yung mga bagay na mangyayari sa pagdating ng Panginoon na kung saan, bakit tayo pinaghahanda, lalo na yung mga puso natin. Sabi niyan sa chapter 1 ng Sifanias, makikita natin dito yung sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. Ang sabi niyan sa verse 2, wawasakin ko ang lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop. Papatayin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama. Lilipulin ko ang sangkatauhan sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Paparusahan ko ang lahat ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem. Wawasakin ko rin sa dakong ito ang mga nalalabing bakas ng pagsamba kay Baal at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang mga umakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw, sa buwan at sa bituin. Ang mataong kunway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh. Maging aware din po tayo yung mga pledges po natin sa harapan ng Diyos. Ngunit sa pangalan naman pala ni Melkon, silang mga tumalikod na sa paglilingkod kay Yahweh at hindi na humihingi ng patnubay sa Kanya. Mga backslider in heart, tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Inihanda na niya ang kanyang bayan upang ialay at inaanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ang Huda. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh, parurusahan ko ang mga pinuno at ang mga anak ng hari. Gayon din ang lahat ng tumutulad sa pananamit ng mga dayuhan. So maging ingat po tayo doon sa mahilig makiayon sa sanlibutan. Parurusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Gayon din ang mga magnanakaw at pumapatay upang may lagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. So, lagi po nating tatandaan, yung lahat na ginagawa natin, yung ating mga offering, yung ating mga kusang paghahandog, yung ating mga ika po, ay wag po nating kuhanin sa ating mga ninakawan. At wag din nating nakawin yung ating mga ika po at hinahandog. Amen po ba? Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon, maririnig ang malalakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinawag na isda. Mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol. Ito po yung lindol.
Tumangis kayo, mga naninirahan sa mababang lugar ng lungsod. Patay ng lahat ang mga mangangalakal. Ang mga nagtitimbang ng pilak ay wala na. So pati yung mga, kapag hindi natin inayos yung mga buhay natin sa ngayon, sa kasalukuyan, kasama ng ating mga puso, kahit na yung mga nagnenegosyo, kahit na yung mayroong mga negosyo, kapag hindi ayos ang buhay natin sa harapan ng Diyos, makakasama kayo sa paglipol. Sa panahong iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halughugin ang Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing, si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikakasama. Sasamsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirahan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak nito. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon. Maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng mataimtim at makakapal na ulap, araw ng pagtunog ng trompeta at pagsigawan ng mga sumasakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore. Padadalhan ko ng matinding kalungkutan ang mga tao. Lalakad sila ng parang bulag sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at mangangalat ang kanilang bangkay na parang basura. Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang panibughing puot ang buong daigdig, sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. So ito po yung dahilan kung bakit nais ng Panginoon sa pamamagitan ni propetesa si Panias na tayo ay maghanda. Ihanda natin yung puso natin. Amen po. Ihanda natin ang ating mga puso nang sa ganon, pagdating ng Panginoon, sabi nga, yung mga matutuwid, yung mga gumagawa ng kabutihan, yung mga sumusunod sa kalooban niya, yung mga mapagpakumbaba, may sakali pa, may baka pa. So, paano kung hindi prepared yung puso natin? Baka sakali na mailigtas silang mga mapagpakumbaba, sumusunod sa kalooban ko, sabi ni Yahweh. So, kumbaga kahit na sila man, kahit na gumagawa na ng mabuti at sumusunod sa kalooban ng Diyos, mayroon pang pagkakataon na baka sila ay masemplang. Amen po ba? O so how much more tayo? Kaya ang sabi po niyan sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart in a new mind. I will take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. So sabi sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuhayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ang tanong po ngayon sa ating lahat, kumusta po ba ang ating mga puso? Ready ba yan? Na kung saan pinare-ready tayo ng Panginoon higit sa lahat. Yung puso natin, yung isip natin, dapat na yan ay lagi nating babantayan. Kapag may problema ang puso natin, konektado yung ating iisipin sa kagagalaw yung ating katawan. Amen po? So, ang malaman ang kalagayan ng ating mga puso ay napakahalaga. So, dapat nating pahalagahan na lagi nating babantayan yung ating mga puso. May puso po ba tayo? Ang ating puso ay siyang pinagmulan ng ating buhay. Kaya lagi nating babantayan kasi siya yung bukal ng ating buhay. Sabi nga sa Kawikaan chapter 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So lagi nating alagaan yan, ilagaan nating mabuti. Amen po ba? Tinitiyak nito ang buhay upang mabuhay tayo. So sabi nga, kung wala, di ba yung mga pasyente, ang mga doktor, una nilang
tinitingnan kung humihinga pa ang kanilang pasyente, yung puso. Amen po ba? Sapagkat dito nagmumula yung buhay natin. Amen. Kapag ang ating puso ay naapektuhan, ang lahat ng bagay sa ating paligid ay nadadamay. Totoo po yun. Kapag may problema ang puso natin, anuman ang isipin natin, dahil may problema yung puso natin, yun yung igagalaw ng ating katawan. Sabi nga, kapag ang puso mo ay problema, halimbawa, mayroon kang problema sa pamilya, may pinagdadaanan kang sitwasyon na mahirap, or minsan na natitisod tayo sa church, nagagalit tayo kay bishop, o nagagalit tayo sa ating pastor. Kapag inisip mo, hindi ka mag-church, sasamahan ka ng katawan mo. Hindi ka magpe-prepare, it's because may problema yung puso mo. Amen po ba? Kaya, sabi nga dito, tayo ay nagdusa ng marami sa ating buhay, ngunit ang ating Diyos ay mahabagin. Kaya nangako siya sa atin na babaguhin niya ang ating mga puso kapag tayo ay buong pusong magtitiwala sa Kanya. Kaya yun yung sinabi niya kay Ezekiel. Sa pamamagitan ni Ezekiel, bibigyan tayo ng bagong puso at bagong isip. Aalisin sa atin yung katigasan, yung matitigas na puso, yung ating ulo na matigas, at gagawin niya tayong masunuring puso. Yan. So, yun yung pangako ng Panginoon. So, dapat nating malaman na ang pinatawad na tayo ng Diyos at binigyan niya na tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Hindi lang binago yung puso natin, umupo pa siya sa atin. At sabi nga, nananahan ang Panginoon sa ating mga puso. Kaya nga, sabi doon sa Korinto, kanina, sa values ni Bishop, ang ating mga puso, ingatan natin sapagkat ito yung tirahan ng Espiritu ng Diyos. Amen. So, wag nating pabayaan na yan ay magkaroon ng dumi. Alam nating tayo ay walang pasubaling minahal kahit na gaano pa kahirap ang nangyayari sa ating buhay. So, hindi naman lingid yan sa atin kahit na anong pinagdaanan natin, ang Diyos ay mahabagin. Amen po ba? Sabi nga, mula doon sa kadiliman, dinala tayo ng ating Diyos na buhay sa kaliwanagan. Mula doon sa pagkalubog sa putik, dinala niya tayo doon sa malinis na lupa. Doon niya tayo niligtas ng Panginoon, inalis tayo sa kasalanan. Tanggap man tayo, hindi ng iba, basta alam natin ang Diyos ay ganap na tinatanggap tayo. Minsan kasi, hindi tayo nakakapaghakbang kasi hindi natin alam yung paraan kung paano natin ipapamuhay ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Minsan, kahit na sinabi mo na tinanggap mo si Kristo at pinatawad ka na niya, lagi pa tayong may self-pity. Lagi tayong nahahabag tayo sa ating mga sarili. Ay, hindi ako tanggap ng Diyos kasi marami akong kasalanan. Kaya ang nangyayari, bumababa yung pagtingin natin sa ating mga sarili because of that perspective natin sa buhay natin. Dapat pananaw mo kapag alam mo na si Kristo nasa buhay mo, pinatawad ka na niya. Pinatawad na tayo ng Diyos. Amen. So habang naunawaan natin ang kanyang kapatawaran, makikita natin ang ating puso ay nabago na. So habang patuloy natin na pinamumuhayan, habang nilalagay natin sa ating kaisipan, pinatawad na ako ng Diyos, binago na ako ng Panginoon, makikita natin yung puso natin may nababago na. Dati, marami tayong mga negative na nagagawa, pero lately, or sa kasalukuyan, wala na, hindi na natin ginagawa iyon. Mula doon sa mga lumang pagkatao, naging bago na tayo, pinago na tayong nilalang. Dapat yun yung isaksak natin sa ating mga kaisipan, yung pananaw na binago na tayong nilalang. Ang kapatawaran ay pagtanggap ng hindi para sa atin. So lagi nating tatandaan, yung forgiveness, isa ito sa bahagi ng buhay natin upang maiwasan natin na hindi madumihan yung ating mga puso. Kailangan natin ng pagpapatawad.
Walang kasalanan na malaki na hindi kayang patawarin ng Diyos. Lagi nating tatandaan yan. At wala ding sugat na malalim na hindi niya kayang gamutin. Kasi minsan, di ba, yung sasabi natin na broken-hearted tayo, ang malaki, kumbaga malalim ang itinatanim ng ating kapwa na sama ng loob sa atin. Kaya hindi tayo nakakapanagumpay sa buhay na ito na naiingatan yung puso natin. Sabi nga sa Marcos chapter 3 verse 28, tandaan ninyo ito, maaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. So, sinabi mismo sa pamamagitan niya ng Ebanghelyo ni Marcos na sinisigurado sa atin na lahat na ating mga kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos kahit na yung paglapastangan natin sa Kanya. Amen. Pero ito nga yung hakbang natin. Kailangan nating lumapit sa Panginoon, i-confess natin yung lahat na ating mga nagawang kalikuan. Ang tanging kasalanan lamang na hindi na mapapatawad ng Diyos ay ang kasalanan na hindi natin inilalapit sa Kanya. Kung any sin o anumang mga kasalanan, tinatago natin na hindi natin inilalapit sa Panginoon. Akala natin okay lang. Pero lagi nating tatandaan, hindi pa rin tayo mapapatawad ng Diyos kapag mayroon tayong mga kasalanan na hindi pa nailalapit sa Panginoon. Amen. Kapag sabi nga, ay nako, wala akong guts na sabihin kay Lord na ako'y nagkulang. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? At sabi nga, ang Panginoon ay laging nandyan para tayo'y alalayan, hindi para tayo ay tanggihan. Amen po ba? Kaya idulog natin ang ating mga pusong sugatan sa Kanya sapagkat Siya lamang ang tanging nakakapagbibigay sa atin ng bagong puso. So lahat ng mga broken-hearted, sabi nga, kay Lord tayo patuloy na lumapit sapagkat Siya lamang yung makapagbabago ng puso natin. Amen. Patawarin natin ang iba upang alisin sa atin ng Diyos ang matigas at masuhayin nating puso. So lagi nating tatandaan, kung bakit tayo nahihirapang magpatawad dahil hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Amen po? We are forgiven so that we can forgive others. So kaya tayo pinatawad ng Panginoon upang makapagpatawad naman tayo sa iba. At ito'y magsisimula sa pamamagitan ng pagpaparaya sa mga taong higit na nakakasakit sa atin. So kung hindi natin ito kaya, na magpatawad sa mga tao na nakapaglikha ng sakit sa ating mga puso, ay hindi pa natin maituturing na tayo ay binago na ng Diyos. Amen. Maari nating sabihin ito'y hindi patas o madaya ang pangyayaring ito. Tama. Ang pagpapatawad ay hindi makatarungan. Hindi makatarungan na pinatawad tayo ng Diyos at hindi rin makatarungan na patawarin mo ang iba. Ngunit, hindi ibinibigay ng Diyos kung ano ang nararapat sa atin, kundi ibinigay niya kung ano ang ating kailangan. So kahit sabihin nung pa na hindi makatarungan yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin, ibinigay ito sa atin dahil nararapat na ibigay niya sa atin ang pagpapatawad. Nang sa ganun, mapatawad din natin yung ating kapwa. Sabi nga, kapag hindi ka, di ba, sa pagbibigay na lang, kung mayroon kang nakagalit, yan, yun doon sa mga nagbibigay. Kapag may kinagagalitan kayo, pwedeng mahal sa buhay nyo, huwag kayong maghahandog sa paanan ng Panginoon sa harapan ng Diyos. Sabi nga, kung gusto nyo na maghandog, puntahan nyo muna yung inyong kinagagalitan at patawarin nyo siya. At magpatawaran kayo sa isa't isa. Nang sa ganun, matanggap ng ating amang nasa langit, anumang uri ng handog mayroon tayo sa Kanya. Ano po, alam niyo po ba, malalim po ito na prinsipyo ng Biblia. Kaya marami po ang hindi nakakasunod nito. Yung iba kumot nagbibigay, akala nila langit na ang punta nila. Pero hindi na alam kung gaano kalalim ang prinsipyo ng Biblia patungkol doon sa pagbibigay. Kumot nakapagbigay, okay na. Star na ako. Pero hindi natin alam. Hindi lamang nababase sa pagbibigay yung paglakad sa katwiran ng Diyos.
dapat nasusunod natin. Yung iba nga, sabi nga doon, di ba, yung pahayag ni Propetesa si Panias, baka sakali pa na makaligtas yung mga tao na nagmamapagpakumbaba, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, may baka pa, may sakali pa. Hindi pa talaga totally 100%, 101% na makakasama. Bakit? May mga pagkakataon na minsan tayo, kahit na sinasabi natin, nasunod tayo sa kalooban ng Diyos, minsan sumisimplang pa tayo. Bakit? We are just a human. Parang normal na lang, parang immune na tayo doon sa salitang, we are just a human. Tao lang kasi tayo nagkakasala. Pero lagi nating tatandaan, lahat, sabi nga, di ba, sabi ni si Panias, kahit ikay gumagawa na ng mabuti, lumalakad sa katwiran, sumusunod sa kalooban ng Diyos, mapagpakumbaba, manatili kayo sa inyong kinalalagyan. Dahil, o baka sakali, na maligtas pa kayo pagdating at sa pagdating ng galit at puot ng Panginoon. Diba, parang kahit na ikaw gumagawa ng mabuti, kapag hindi pa naging maayos yung paggawa natin, kapag tayo sumimplang, may tendency na baka tayo ay gumewang. Amen po ba? Kaya alam niyo po, sabi nga, madaling sabihin ang sumunod. Pero ang katotohanan, kapag ito ay ginagawa na natin, kapag wala tayong malalim na intimacy sa Panginoon, pwede tayong bumagsak, pwede tayong mahulog, pwede tayong sumimplang, mawawalang lahat. Makakasama tayo doon sa mga lilipulin. Baka maging kasama tayo doon sa sinasabi ng Panginoon, kayo, mga walang hiyang bansa. Amen? Siguro sa sobra ng galit ng Panginoon, kaya nasabi niya na yun sa pamamagitan ni Propetesa si Panias. Kasi nakita niya, noon pa man sa lumang tipan, magpahanggang ngayon sa bagong tipan. Alam niyo po ba, wala pong pagsansala yung blasphemy, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, lalo na po sa kapanahunan ngayon. Kaya kapag yung isang bansa, pinipilit ng tagapamuno na i-transform, kapag mayroong nangyaring transformation, ang hirap ng transformation sa bansa. Amen? Hello? Kung mapapansin natin, kung kayo ay patuloy na nag-scroll sa social media, maraming mga lingkod ng Diyos na matagal na naglilingkod, na ginagawaan ng mga dahilan para sila ay bumagsak, sumimplang. Amen? Yung latest ngayon, yung 69 years old na missionary, lalagyan ka pa ng sentensya na 17 years in prison. 69 years old ka na nga. There is somebody from China, Korea, South Korea, isang pastor, missionary, na dumadanas ng stage 4 na cancer. Wala siyang ibang hinihiling, kundi bago man lang siya umuwi sa Panginoon, sa piling ng Diyos, ma-meet niya yung kanyang pamilya sa Amerika. Hindi ginagrant. Hindi siya pinapayagan na makita. Biro mo yung panggigipit. Amen? Kaya, how much more sa atin dito? Oh, most of us, hindi naman naglilingkod, pero itama na natin yung buhay natin. Amen? Kaya mapalad po tayo na meron tayong napapakinggan na pangangaral. Kasi kung wala po ito, sabi nga, marami sa atin ang mapapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Di ba? Sabi niya sa Kawikaan, many of us will perish because of lack of knowledge. So dahil sa kawalan ng kaalaman, maraming mapapahamak. Mapalad tayo, mayroon tayong napapakinggan na salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin, nagtutuwid. Alam niyo po, mahal tayo ng Panginoon kapag mayroon tayong napapakinggan na pangangaral. Kasi kung wala na pong pangangaral, lahat gagawa na ng kalikuan. Yung iba nga, pinofront na lang nila yung word of God, pero ang kanilang ginagawa, wicked. Amen? Pagsansala sa kalooban ng Diyos. Pero ang word of God nandyan na. Amen po ba? Alam po ba natin na ang salitaan ng Diyos, mangyayari lamang yan, magkakaroon lang yan ng kapangyarihan kapag atin niya na isinabuhay, isinapuso, higit sa lahat, inilagay sa puso, inunawa natin, minunawaan tayo, at ipinamuhay,
nilagay natin, o kumbaga pinamuhayan natin ang salita ng Diyos nating napapakinggan, saka lamang yan magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Amen? Kaya marami sa atin, kaya kahit sabihin mo pa, na naku, ano lang ako, linggo lang naman ako umaattend. Huwag nyo po nga sabihin yan, dapat magsisikap tayo kahit sa bahay. Ay mayroon pa rin tayong napapakinggan na salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, iyan ay makapangyarihan. Nakakapagpabago yan ng buhay kung ating papakinggan. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi dito, the Bible says, ang Diyos ay makatarungan in the day comes na ayusin niya ang lahat ng bagay. So makatarungan ang Diyos, hindi niya papayagan ang mga anak niya na sumusunod, na natili sa ginagawa ngayon para makasunod sa kalooban ng Diyos, hindi niya ito papayagan na mapahamak. Amen. So hayaan natin na ang Diyos ay umupo sa atin mga puso ng kanyang kapayapaan at biyaya. Hayaan natin na ang Panginoon ang nasa puso natin. Kaya nating tatandaan kapag may problema ang puso natin, kasama ang isip natin, kasama din yung aksyon natin. Kaya marami tayong nagagawang kalikuan dahil yung puso natin ang unang nadudumihan. Kaya ingatan natin yan. Ingatan sapagkat dito nagmumula yung ating buhay. Kung ano yung mayroon yung puso natin, yun yung lumalabas sa atin. Kaya hindi totoo na sa pamamagitan ng mga kinakainan kapag tayo mayroong mga pinagdadaanang mahirap, sasabihin, ano kaya ang nakain yan? Pero alam niyo po, kahit na yung sakit, bunga ng pagsuhay. Amen? Hindi doon sa mga kinakain, nagkakaroon ng dumi ang puso ng tao. Amen? Kundi doon sa, kumbaga, yung lumalabas sa bibig, pumapasok sa ating kaloob-looban, yun yung nagpaparumi sa atin. Amen? Kaya ang puso natin, sikapin natin na laging malinis yan. Kasi kung madumi ang puso natin, yun din yung lumalabas sa bibig natin. Amen? Yun din yung gumagawa ng aksyon natin. Kasi kapag ang puso natin may problema, didikta yung isip natin kung ano yung gusto nating gawin, aaksyon na lang yung ating katawan. Nakukuha niyo po? Kaya mahalaga po na ingatan natin yung ating mga puso diyan. May mga puso ba tayo? Sabi dito, let God's eager do it. For the scripture says, I will revenge, I will pay back. So sabi dito, sabi nga, hayaan natin na ang Diyos ang umupo sa ating mga puso at ang kanyang kapayapaan at biyaya. So sabi sa Romans 12:19, ang sabi diyan, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, sabi ng Panginoon. So doon sa mga nahihirapang magpatawad, minsan kung bakit marami sa atin napapahamak kasi nahihirapan tayong magpasya kung paano natin patawarin yung ating kapwa. Amen? The truth is that yung pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa atin. Minsan sinasabi natin, ay okay na yan, napatawad ko na yan. Pero kapag nakasalubong, nag-iba yung aura ng mukha natin. Ang katotohanan, hindi pa pala natin lubusang napatawad yung tao. Amen po ba? Totoo po yun. Kasi kapag alam natin na napatawad tayo ng Panginoon, di ba sabi doon sa Lord's Prayer, forgive us for our sins as we forgive those who sins against us. So ibig sabihin, tayo muna yung humihingi ng forgiveness sa Panginoon, katulad ng pagpapatawad natin doon sa mga nagkasala sa atin. Pero kapag hindi natin kumbaga kapag hindi pa tayo nakapagpatawad sa ating kapwa, minsan sinasabi natin, okay na, pero ang katotohanan, hindi pa pala. Sabi nga, yung katotohanan sa pagpapatawad, hindi ito para doon sa nagkasala sa atin. Amen po ba? Hindi yung pabor ay napupunta doon sa mga nag-create ng samaan ng loob sa atin, kundi sa atin mismo. Amen? Hello? Nakita natin yan. Higit tayo ang nagdurusa kapag pinili natin ang hindi magpatawad. So tayo yung nabibigatan kasi ayaw nating magpatawad. Akala natin okay na. Pag nakita natin yung tao na nag-create ng sama ng loob, ang sama-sama pa ng tingin natin. Amen po ba? Ngunit kapag tayo ay nagpatawad, pinapalaya ng Diyos ang ating mga puso mula sa galit, kapighatian, sama ng loob at sakit nagbilanggo sa atin.
So, mahalaga po yung pagsisisi at yung pagpapatawad. Napakahalaga ito. Ito yung mga susi upang maihanda natin yung puso natin sa pagharap natin sa hukuman ng Diyos. Kaya nga yung, di ba, yung mga may sakit, lalo na yung kapag miyembro ng ating mga kapamilya, hinahabol natin. Hindi natin hinahabol kung may pera ba yun, may sakit na, may sakit si kapatid, puntahan natin, patanggapin, ano hinahabol natin doon? Yung makapagsisi siya. Amen po ba? Hindi tayo mahabol ng material na bagay sa may sakit. Ang hinahabol natin, yung makapagsisi siya, mai-voice out niya yung mga dapat niyang i-voice out, makapagpatawad siya. Amen? Hello? Kaya mapalad po yung pamilya na ganun yung prinsipyo sa kanilang buhay pamilya. Na kapag may sakit ka, patawag mo yung mga mahal sa buhay para makahingi na ng tawad. Di ba ganun? Nakaka-relate ba kayo doon? Yung iba naman na pamilya, ipatawag mo na yung lahat na miyembro ng pamilya para mapakinggan yung will of testament. Amen? Meron din ganon. Nakaka-relate din ba tayo doon? Pero alam niyo po ba kung ano po yung pinakamahalaga sa paningin ng Diyos ay yung mailid natin yon sa repentance, sa pagsisisi, at sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Yun yung mahalaga doon. Walang halaga yung pera, kasi sabi nga ang pera, wawalain din yan. Yung mga negosyo natin, mapaparam din yan, aalisin din yan ng Diyos. Sabi nga, pagdating ng Panginoon, wala nang mga ngalakal doon. Wala nang magtitinda doon, wala nang magninegosyo doon. Kahit magpatayo man tayo ng bahay dito sa lupa, aalisin din yan, magigiba din yan. Hindi, sabi nga doon sa propesiya ni si Panias hindi matitirahan. Bakit? Wala na yun. Mapipirish din naman yun sa pagdating ng Panginoon. Kahit na nga yung ibon, ano ba yung kinalaman ng ibon sa kasalanan ng tao? Pero lahat yan mawawala. Yung mga isda, yung mga hayop, mamamatay sa pagdating ng Panginoon. Amen? Hello? May natutunan po ba tayo doon? So bakit mayroong mga taong nahihirapan magpatawad? Kung may isang taong need mong patawarin, maniwala ka, walang iba yun kundi sarili mo. Naniwala ba kayo doon? Kaya nga, sabi nga, alam nyo, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, Lord, patawad po. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawa. Amen. Minsan kasi yung mga sarili natin, mapalad tayo kapag na-realize natin na nagkukulang tayo sa harapan ng Diyos. Yung iba, kahit na may kulang, hindi nila inaangkin na nagkukulang sila. 'Di ba sa mag-asawa na lang, halimbawa ako sa mag-asawa, kapag mayroong nag-aaway ng asawa, minsan hindi napayag na, hindi pumapayag yung isa na magipagbati kasi siya yung may kasalanan. Amen? So, dapat sikapin natin na tayo yung magpatawad. Sabi nga, kung mayroon daw na isang tao na kailangan ng pagpapatawad, walang iba yun, kundi yung sarili natin. Amen? Patawarin muna natin yung ating mga sarili, katulad nung prayer doon sa Lord's Prayer. Forgive me, for I have sinned, as I forgive those who sins against me. Minsan hindi yun parang kung kumbaga kasi ano na yun, normal na yung Lord's Prayer. Normal na yun, hindi natin na kinukuha yung laman ng panalangin na yun na itinuro ni Jesus. Amen po ba? Pero mahalaga yun. Sino doon yung unang nagpapatawad? 'Di ba? Tayo. Bago natin mapatawad yung iba, dapat tayo muna. Amen po ba? Minsan ang sarili natin ay nagpapakahirap patawarin. Hindi marunong makalimot sa mga nakaraan. Kapag ganito tayo, hirap ang tiwala natin sa kapwa. Amen? Kapag ganun, kapag tayo mahirap patawarin yung sarili natin, mahirap magpatawad sa kapwa, mahirap din tayong magtiwala sa kanya. Bakit? Ano ang perspective mo doon sa taong yon? Ulit-ulitin mo na naman, pabalik-balik na lang tayo, lagi na lang ganyan. O, di ba? It's normal, ganito lagi yung ating mapapakinggan. Kaya kapag hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, hindi tayo magkakaroon ng pagtitiwala. At kahit na Panginoon, kahit na sa Panginoon, magda-doubt pa rin tayo. Kasi kung sa kapwa natin, nag-doubt tayo,
Na sabi nga makatarungan na patawarin tayo ng Diyos. Pero sabi nga, hindi yun ibinigay ng Panginoon dahil kailangan natin. Ibinigay yun ng Diyos sa atin yung pagpapatawad dahil nararapat tayong magpatawad. Nararapat, hindi dahil kailangan natin. Amen? Nararapat tayong magpatawad, kaya ibinigay niya yung kapatawaran sa atin. Hindi dahil sa kailangan natin, kundi nararapat. Amen po ba? Hello. Sabi diyan sa Proverbs 23 verse 7, ito po ay galing po ito sa luma na salin po ng Biblia. What he thinks is what he really is. Sabi sa Kawikaan, kung ano daw yung ating iniisip, tayo yun. Diba? Tayo. Kaya minsan narurumihan yung puso natin dahil minsan sanay tayo doon sa tamang hinala. Amen po ba? Kaya kung ano yung ating iniisip, tayo yun. Kahit na yung pinag-iisipan natin, wala namang ginagawa dahil nag-iisip tayo ng negatibo, yun yung laman ng puso natin, negatibo. May nakukuha niyo po ba? If God forgives us, we need to forgive also. Kung tayo daw ay pinatawad ng Panginoon, dapat din tayong magpatawad. Tayo ay hindi nakakahigit sa Diyos for us not to forgive ourselves. So hindi natin nahigitan ang Panginoon upang hindi natin patawarin yung ating mga sarili. Sino ba tayo? Kung ang Diyos napatawad tayo, how much more tayo na hindi natin mapatawad yung ating mga sarili? Minsan nagsiself-pity tayo, nagkakaroon tayo ng, dahil sa akin, kaya naging ganito ka, dapat mawala yun, mabura yun. Kapag ganun ang pananaw sa buhay ng isang tao, sayang yung kanyang buhay. Wala siyang patutunguhan. Amen po ba? Repentance bring us healing to our image, and it brings transformation in our heart for us to obey His will. So, ibig sabihin, yung pagpapatawad, ito'y magdadala sa atin ng kagalingan. Amen. Kagalingan sa ating imahen, na kung saan magdadala ito ng pagbabago sa ating mga puso. Bakit? Upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kasi kung wala yung pagpapatawad, kung palagi na lang tayong gumagawa ng kasalanan, gawa ng kasalanan, hindi naman tayo nagre-repent, kapag dating ng panahon, isa tayo doon sa lilipulin ng ating Panginoon para itapon doon sa dagat-dagatang apoy. Walang kabuluhan o wala tayong makakamit na buhay na walang hanggan, wala tayong makakamit na bahagi doon sa kaharian ng langit kasi hindi tayo nagpatawad. Amen. Kaya iulitin ko po, pinapaalala po sa atin ni si Panea, sabi dito, turn to God, all you humble people of the land, who obeys command, do what is right, and humble yourself before the Lord. Perhaps you will escape punishment on the day when the Lord shows His anger. So, magbalik loob po tayo sa Panginoon. Amen. Marami po sa atin na backslider in heart. Alam niyo po ba, ano ba yung pakiramdam na nagbabackslide ang puso? Ito po yung pakiramdam na wala kang papahalaga sa pakikinig. Ito yung wala kang gana, parang gusto mo nang umuwi lagi. Kalagitnaan pa lang ng mensahe, parang gusto mo nang tapusin. Gusto mo na kasing tumakbo pa uwi. Amen po ba? Ito yung mga pag-uugali ng mga backslide in heart. So wala na silang pakialam sa kanilang nararamdaman. Ang gusto nila, natatagalan sila sa mensahe ng presider. Ang tagal-tagal naman yan. Gusto ko nang umuwi. Parang kating-kati na yung kanyang pag-upo sa upuan. Kasi wala na siyang ganang makinig. Mantayan po natin ang puso natin. Baka isa tayo doon sa mga backslide in heart. Amen. Stop making excuses. Some of us, they're just making the word of God as front for their wicked ways. So, iwasan po natin yung pag-aalibay palagi. Ay, nagmamadali kasi ako. May kilala ako niyan. Ay, kasi kailangan ko nang umuwi. May naghihintay sa akin. No? May naghihintay yung marami akong mga orders, something like that, somewhat, somehow. So, marami na. Kahit may groupings pa, uuwi na agad.
Hello, may kilala kayong ganon. So ganon, yan yung sinasabi na yung katawan dinadala dito sa templo ng Diyos, pero yung puso iniiwan sa bahay. Kaya ano yung aayusin ng Panginoon sa kanya? Nakita naman ng Panginoon yung katawan niya ay ayos na yan. Kung siya man ay tuyo, bahagi niya yan, kasalanan niya yan. Iniwan niya yung puso niya doon sa kanyang sambahayan eh. Ganon tayo, kaya pag pumunta tayo dito sa bahay pananambahan, isama natin lahat, puso natin, katawan natin, isip natin, espiritu natin. Amen po ba? Nang sa ganon, paglabas natin, after ng groupings, malakas tayo. Amen. Mayroon tayong kalakasan pagdating natin sa ating pamilya, mayroon tayong maibabahagi o ganito yung narinig ko sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi si bishop, hindi si pastor, hindi yung mentor yung nagsabi, kundi ang Panginoon mismo, ganito yung dapat nating gawin. Yan. So magkakaroon tayo ng kapayapaan, katiwasayan ng isip sa ating kaisipan. Magiging mabuti, magiging payapa yung ating sambahayan. So marami sa atin na mali yung kanilang ginagawa, pero gumagamit din sila ng Biblia. Amen po ba? Mag-ingat tayo doon. Sabi sa Isaiah chapter 60 verse 22, pangyayarihin lamang ito ng Diyos kapag matuwid yung ating nilalakaran. Sabi dito, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadami ng mainam, at ang munting bansa ay makapangyarihan. Ako si Yahweh, na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Amen. So siya yung tutupad ng mga pangako, siya yung magbibigay sa atin ng pagtatagumpay pagdating ng panahon. Hindi tayo yung magtatakda ng pagtatagumpay natin sa buhay na ito, kundi ang Diyos lamang. Amen. Kahit na maliit yung lipi mo sa iyong pamilya, pero sulit ka naman sa Panginoon, lahat naman kayo sumusunod, walang sumisimplang, gagawin kayong itatanyag kayo ng Panginoon. Dadalhin kayo doon sa malalaking bansa, kahit na sinabi mo ang anliit lang, di ba? Alam niyo po ba, no, itong ibinaba ang pangitain na ito sa pamamagitan ni propetesa Sefanias, nung huling siglo na sa paghahari ng Huda. Kasi si Judah, di ba, anak siya ni Jacob. So huli na yun na paghahari. Amen? Pero hindi pa rin huli ang lahat. Nandun pa rin yung paalala sa atin. Tayo, sabihin mo, kahit sa pamilya mo, kahit na ikaw lang. Halimbawa, ikaw na asawang babae, ang nauna naman ng palataya, lakasan mo ang loob mo, tibayan mo ang loob mo, magpakatibay ka sa iyong pananampalataya, itatanyag ka ng Panginoon. Makokongker pa rin ng Panginoon, magiging tribo pa rin yung lahi mo. Diba? Kaya nga, sa lahi ni Ruby, ilan sila, sa pamilya nila, kailangan malakas yan. Sabi nga, itatanyag ng Panginoon yung lahi mo. Nakadepende yan kung paano mo itayo ang pananampalataya mo kay Kristo. Amen? Diba? Yung patutuo namin, talagang totoo na naranasan ng aming kasamahan, kasama ko siya sa intercessory team sa iba na ministry kami na dinala ng Panginoon. Matanda na siya ngayon. 77 years old na siya ngayon. Pero alam niyo po ba, buhay pa siya. Nahunang namatay yung kanyang persecutor na asawa. Na yung bang pagbaba sa hagdan, hinihila siya. Huwag siyang pumunta sa simbahan, huwag siyang sumamba sa tunay na pagsamba. Pero kapag doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, okay yung kanyang asawa. Ngayon, sa katsatsaga nung babaeng yon, tumanggap sa Panginoon yung kanyang asawa dahil na-stroke na. Pero namatay yung kanyang asawa sa piling ng Panginoon. Hindi talaga siya huminto, talagang pinaglaban niya ang Panginoon. Kahit marami nagpe-persecute sa kanya, nagpapatuloy siya. Alam nyo, yung babaeng to, sa Diyos ang kapurihan sa buhay niya. Sa praise and worship, nag-worship siya sa Panginoon tongues. Amen? So, makakaunawa lang sa kanya yung malalim sa spiritual. Ano ba itong babae na ito? Nagsasalita na hindi naman maintindihan. Iba naman yung kanyang word kaysa word ng music ministry team. Dahil nga sa sobrang lalim ng kanyang pakikipagniig sa espiritu ng Diyos, nararanasan niya yon.
Sa biyaya ng Panginoon, sa ngayon, buhay pa siya. 70 plus na siya. Nag-iisa na sa buhay. Patuloy pa rin. Sa piling pa rin ng Panginoon, naglilingkod pa rin. Sana dumating sa panahon na yon, loobin ng Panginoon na tayo, lumampas man tayo sa 7 na edad, amen, 70 pataas, ay ganun pa rin tayo, nagpupuri pa rin tayo sabay-sabay. Itataas pa rin ng Panginoon yung lahi ng Lord promise. Amen po ba? Kaya magpakatatag tayo, tibayan natin ang ating mga kalooban sapagkat, sabi nga, ang Panginoon ay laging nandyan upang tayo ay kanyang itanyag, itaas, gagawin niya tayong malaking bansa. Kahit na maliliit ang lahi natin, gagawin niya tayong malalaki. Amen po ba? Kahit saan tayo magpunta, pagpapalain tayo ng Diyos. Sa Diyos ang kapurihan, nawa ay meron tayong natutunan sa hapong ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa mensahe mo para sa aming lahat ngayon. Lobin mo na lahat kami ay may napulot na malalim na pag-aaral upang ito ay may apply namin, maihanda namin yung aming mga sarili. Patuloy namin na maingatan yung aming mga puso sapagkat alam namin, Panginoon, at nalaman namin, O Diyos, na sa puso namin nagmumula yung buhay namin. Napakabuti mo, Panginoon, wala kang katulad. Kaya marapat lamang na ikay aming parangalan, papurihan, pasalamatan. Sa buhay na ito, patuloy kang mahayag, sa buhay ng lingkod mo ang aming bishop, sa buhay ng aking buong sambayan, at sa kabuuan ng ministry, ang buong kongregasyon kasama ang kanilang mga pamilya. Salamat po, Diyos. Ibinabalik namin ito sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.